Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Ginang Justin Chait, ang inyong guro sa Filipino 7. Tayo ay nasa ikatlong markahan at panibagong aralin na naman ang ating pagtutuunan ng pansin. Sa quarter na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng ating wikang Filipino sa iba't ibang anyo ng teksto, akda, at karanasang pampanitikan. Kaya, siguraduhing handa ang inyong mga lapis, kwaderno, at higit sa lahat ang inyong isip at puso sa pagkatuto. Halina't simulan natin ang ating makabuluhang paglalakbay sa mundo ng Filipino. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang kalikirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol at ang mga positibo at negatibong epekto ng pananakop ng Espanya. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Isa-isa ang mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Espanya kaugnay ng mga tekstong pampanitikan. Una, natatalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Pangalawa, natutukoy ang tema at paksa na ginamit sa panitikan. Pangatlo, napahahalagahan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop. Nasusuri rin ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Natutukoy ang mahalagang elemento at detalye sa mga akda na ipaliliwanag ang mensahe o pahiwatig at kaisipang napakaloob sa mga akda. Nasusuri rin ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. Nasusuri ang elementong biswal sa kahulugan ng teksto. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayin, atin munang balikan ang ating natutunan sa quarter 2. Gamit ang mga larawan, kilalanin ang mga ninunong nag-ambag sa ating panitikan. Isulat sa kahon ang mga nakaimpluwensya sa panitikan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol sa bansa. Ngayon naman ay sagutin ang mga katanungan. Ano-ano ang mga akdang panitikan ang lumaganap sa panahon ng katutubo? Pangalawa, ano ang mga pangunahing layunin ng katutubong panitikan? Pangatlo, paano ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan? Pang-apat, paano mo mailalarawan ang mga akdang pampanitikan sa sinaunang panahon bago nasakop ang bansa ng mga dayuhan? At panglima, paano naging mabisang kasangkapan ng ugnayang panlipunan ang panitikan sa panahong hindi pa nasasakop ang ating bansa? Ngayon naman, gamit ang KWHL sheet, bigyan mo ng hinuha ang tanong na nasa loob ng kahon. Sagutin ang tatlong nauunang kahon ng KWH at sagutin ang huling kahon na L pagkatapos pag-aralan ang paksa. Sa gawain namang ito, ang mga tula na nasa kahon ay iilan lang sa mga akda na naisulat ng mga bayaning Pilipino na nagpapahayag ng damdamin sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Tukuyin ang damdamin ng bawat tula at ilarawan ang kalagayan ng bansa sa panahon kung kailan nila isinulat ang akda.
kasalukuyang panahon, lahat ay naging madali. Paglalahad ng damdamin, mensahe o maging sa pagpapadala ng mensahe sa isang tao. Naging uso ang pick-up lines kung saan ginagamit ng kabataan para ipahayag ang nilalaman ng kanilang puso at isipan. Naglabasan din ang maraming paraan sa pagsulat at pagpapahayag ng panitikan. Ngunit, paano kaya natin malalaman ang mga pangyayari noon? May gusto ka bang malaman? Kung gayon, maaari kang magpadala ng email gamit ang gabay na format. Ang gawaing ito ay ilan lang sa mga umusbong na paraan sa pagkikipagkomunikasyon ng bawat isa. Ngunit sa pagbabalik-tanaw sa mga nakaraan, lalong-lalo na sa mga akdang pampanitikan na lumaganap noon ay kailangang basahin at pag-aralan. Kung kaya, sa susunod na mga gawain at talakayan ay tutulong sa ating mas maunawaan at mapalagahan ang pinag-ugatan ng ating mga panitikan na pinagbatayan sa kasalukuyan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!